Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Today's video ay magluluto po tayo dito ng no-bake mac and cheese. At kung paano ito lutuin at ano mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. First, ay gagamit po tayo dito ng 4 cloves po ng garlic. I-mince lang po natin ito or hiwain po siya ng pinong-pino. Ayan, okay na po itong ating garlic. Kaya isunod na po natin itong ating onion. Ganun lang din po ang paghiwa. Hiwain lang din po natin ito ng maliliit. Ayan, okay na po itong ating mga lamas, kaya simulan na po natin ang pagluluto. Dito po sa pan, naglagay lang po ako dito ng kaunting mantika at ilagay na po natin itong ating garlic. Gisahin lang po ito until mag-light golden brown. Ganito, nag-iba na po ang kulay ng ating garlic, ay pwede na po natin ilagay yung ating onion. Pag ganito, okay na po yung ating garlic at onion, ilagay na po natin yung ating giniling. Hinugasan ko lang po yan guys dahil sa palengke po natin yan binili. Sa paghugas naman po nitong ating giniling ay gumamit lang po ako ng strainer para sigurado pong wala talagang tubig na matira. Haluin lang po ito at takpan. Tuin lang po ito hanggang po sa lumabas na po yung kanyang tubig or ang juice po ng ating meat. Ayan, kita nyo naman po yan guys. Nagtubig na po siya. Haluin lang din po natin ito para hindi po siya magbubuo. At saka takpan po ito ulit hanggang po sa maging konti na lang po yung kanyang sabaw. Ayan, kita nyo naman po yan guys. Nag-reduce na po yung sabaw nitong ating giniling. Kaya lagyan na po natin ito ng mga 1 tablespoon po ng butter. Pwede rin pong margarine yung gamitin nyo kung ano pong meron kayo. Haluluin lang din po ito ng mabuti at saka takpan. Hayaan po itong maluto pa ng mga ilang minuto. Yan, after po ng mga ilang minuto guys, ay okay na po itong ating giniling. Kumapit na po sa meat natin yung ating nilagay po na butter. Kaya pwede na po natin ilagay yung ating sauce dito. Ang gamit pala natin dito na sauce guys ay sweet style tomato sauce. At ang dami pala na sauce na nilagay po natin dito ay mga nasa 500 grams. Ang ating pasta ay mga nasa 500 grams din, kaya dapat magkasing dami po ang sauce at yung ating pasta na ilagay. Katapos po nitong haluin ay maglagay po tayo dito ng mga 1.5 liter po ng tubig. Sa pampalasa naman, para po mas maging meaty po siya, ay naglagay po tayo dito ng pork cubes. At timplan din po natin ito ng asin para mas kumamit po yung mga panglasa na ilagay po natin sa ating meat. Takpan lang po ito at hayaan po itong kumulo. Pag ganitong kumukulo na siya, ay pwede na po natin ilagay yung ating pasta. Ang pasta pala na gamit natin dito guys ay yung medyo mahahaba at saka 500 grams po ito lahat. Mag-a-add din po tayo dito ng 2 tablespoons sugar. Make sugar nga lang po ito nalagay ko guys. Dahil ang natira na lang pala sa ating brown sugar ay 1 tablespoon na lang. Kaya dinagdagan ko na lang po ng white sugar. Palang po ito at lutuin hanggang po sa mag-reduce na po yung ating sabaw. Ayan, dito po sa part na ito guys ay medyo nag-reduce na po yung kanyang sabaw. Sako lang po ito, hinalo-halo ko lang para hindi naman masunog yung ilalim. Tinakpan ko lang po ito at niluto po ng mga another minute. Ayan, after 2 minutes guys, ay nag-completely reduce na nga yung kanyang sabaw. Kaya timplahan na po natin ito ng brown black pepper. At naglagay din po ako dito ng kaunting oregano. Kaunti lang po yung nilagay ko guys. Pang pabango lang po. Huwag po natin medyo damihan ang paglalagay po ng oregano para hindi naman maging overpowering. Kahit mga 1 pinch lang. Ilan din po ito sa pinakamahinang apoy. Papunta naman po tayo dito sa isa pang pan. Gagawa po tayo dito ng white sauce. Naglagay lang po ako dyan ng kalahating butter. Tunawin lang po natin ito at maglagay po tayo ng 1 tablespoon po ng cornstarch. Haluluin lang po ito hanggang sa ito ay ma-dissolve at sumama na sa ating butter. Ganito, nag-completely dissolve na po yung ating cornstarch sa ating butter, ay maglagay na po tayo dito ng 1 carton po ng all-purpose cream. Kahit anong brand na gusto nyong gamitin ay po pwede.
Nag-add lang din po ako dito ng black pepper at saka oregano. Add din po tayo ng mga 1 pinch po ng white sugar, pampabalance lang po ng lasa. Pag ganito na po yung kanyang consistency ay okay na po ito. Pwede na po natin ilagay ito dito sa ibabaw po ng ating mac and cheese. Spread lang po ito sa ibabaw. At para naman po maging cheesy ito ay gagamit po tayo dito ng mozzarella cheese. Po ay pagtatapis po natin sa ibabaw para mas maganda po tingnan yung ating pasta. Pagkatapos mo natin maglagay ng cheese, ay takpan lang po ito at lutuin po ito sa pinakamahinang apoy hanggang po sa mag-melt po yung ating cheese. Ayan, luto na po itong ating mac and cheese. Napakasarap po talaga nito guys. And take note, hindi po siya nakakaumay kainin. Napahinintan nyo guys, try nyo na po itong ating version po ng mac and cheese. Sobrang sarap po talaga nito. Hindi ka talaga mauumay pag ito ang kinain mo. Pag niluluto po kami dito ay sobrang excited na po namin itong matikman. And promise guys, sobrang sarap po talaga niya. Talagang pag ito ang tinikman mo ay hindi ka masisisi na ganitong luto ang trinay mo. Sobrang sarap po talaga niya guys. At dahil madami po itong ating niluto, kaya pinatikim ko po ito sa aking family at talagang approve na approve po sa kanila guys. Ang sarap daw po. Naghahanap pa nga sila kung meron pa ba daw ang sobra dahil gusto pa daw nilang kumain. Pahintay nyo guys, try nyo na po itong ating no-bake mac and cheese. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!